Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po yung araw ng Miyerkules. At ito yung araw ng ating prayer meeting. At ngayong umaga ay ibig ko po kayong dalhin sa aklat ng Galatians chapter 4 and verse number 20. The book of Galatians chapter 4 and verse number 20. In verse number 20, I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. I stand in doubt of you. Ito po mga taga-Galatia ay nagsabi minsan kay Apostol Pablo na kung maaari lamang ay dukutin namin ang aming mga bata upang ibigay sa iyo, sapagkat may sakit si Pablo sa mata. Pero dumating ang time na itong mga taga-Galatia ay nagbago ng kanila pong paniniwala, sapagkat tumanggap sila ng mga maling mga tagapagturo. At nung sila po ay sinaway ni Pablo, ay nagalit po sila kay Pablo. Kaya sabi ni Pablo, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? At dahil dito, sabi ni Pablo ngayon sa verse number 20, ako ngayon tuloy ay nag-aalinlangan sa inyo. Now, yung araw na ito ng Miyerkules ay nais ko po kayong talhin tukol po dito sa doubt, pag-aalinlangan. And doubt is a feeling of uncertainty. Ito po yung hindi kasigurado o hindi katiyak. Doubt also means you do not know whether it's true or possible. Hindi ba? O kung yung tao na kausap mo ay nagsasabi sa iyo ng totoo, nagdududa ka tuloy sa kanya. Alam nyo, ngayong araw ng Wednesday, ay medyo nag-doubt ako kahapon kung ako'y makakapunta dito sa church house natin at makapagre-record nitong mensaheng ito. Pero salamat sa Lord. No? At narito tayong muli ngayong araw nitong Miyerkules. Pinawi ng Diyos yung ating pag-aalinlangan. Kaya ngayong umaga, ay nais kong ibigay itong mensahe may pinabagatang things absolutely I have no doubt about. Things absolutely I have no doubt about. Yes, si Pablo ay nagduda o nag-alilangan sa sinasabi ng mga taga-Galatia. Pero ngayong araw nito, Miyerkules, ay ito yung ating pag-usapan, mga bagay na ako ay walang anumang alinlangan. Number 1, I have no doubt in the Bible. Wala akong anumang alinlangan ng Biblyang ito ay salita ng Diyos. How about you? The Bible is infallible. In Psalm chapter 12, verse number 6 to number 7, the Bible is infallible. Ang ibig sabihin ay without error. Wala itong anumang pagkakamali. There are no mistakes in the Bible because this is the Word of God. In Psalm chapter 12, verse number 6 to number 7,
Ang Biblia ay nagpatotoo sa kaniyang sarili na kanyang sinabi, the words of the Lord are pure words. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Yes, this book, this Bible is the Word of God. And I have no doubt in the Bible, never akong naganilangan na ito ay salita ng Diyos. Again, there are no mistakes in the Bible. And it is incapable of teaching wrong. Hindi ka tuturuan ito ng mali. Hindi ka ililigaw ng salita ng Diyos. I have no doubt in the Bible. And the Bible is inerrant. Inerrant. It was written down correct in every detail. Pure words, as silver, tried in a furnace of earth, purified 7 times. In verse number 7, gaya ng ating binasa kanina, ang Diyos ang nag-preserve, ang Diyos ang kanyang nag-iingat, at nandun, ang Diyos pa rin ang siyang nag-iingat ng kanyang mga salita. And this book is proven. Nakita po natin yung ginawa nito sa ating buhay. At sa buhay ng napakaraming tao sa loob ng maraming henerasyon. Mga tao na masama, naging mabuti. Mga taong mga pusakan, naging banal. Mga taong makasalanan, ngayon ay ginagamit ng Panginoon Diyos. Anong dahilan? Anong nangyari sa kanila? Na dumating ang salita ng Diyos sa buhay nila, nagkaroon sila ng deep conviction, nagkaroon sila ng tunay na pagsisisi, kinilala si Kristo, at tinanggap nilang kanilang at sila'y tinawag ng Diyos sa gawaing banal na para sa Kaniya. At ang Biblia ito ang naging kasangkapan ng Panginoon. Yes, I have no doubt in the Bible. Nakita ko ang ginawa nito sa aking buhay at sa buhay ng marami po sa atin. The very reason kung bakit tayo ay nagbago. The very reason kung bakit lumago ang ating pananampalataya ay dahil sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Na paano ka magkakaroon ng knowledge sa ating Panginoon Kristo? Sa magitan ng salita ng Diyos. Nagpapatibay, nagpapalago, lumilinis ng buhay ng tao. Because the Bible is pure, purified 7 times. Yes, it is inerrant, correct in every detail. In Titus chapter 1, verse number 2, in hope of eternal life. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi magsisinungaling. No, nasaan ang mga promises of God? Narito. At walang isa mang sasablay, walang isa mang magmimintes sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Lahat ng yon ay pawang matutupad. In John chapter 10 and verse number 35, walang magmimintis, walang sasablay sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Mula noon, hanggang sa mga panahon na darating. John 10:35, if He called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken.
the Bible is correct in every detail. And salvation comes through the Word of God. Salvation comes through the Word of God. In 2 Timothy chapter 3 and verse number 15, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Ang Bible ay tinawag na Holy Scripture. Banal na salita. Which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ang Biblia nagbibigay ng wisdom, tamang kaalaman ng kaligtasan na ito ay nasa pananampalataya kay Kristo Jesus. And the Bible tells us that Christ died for our sins. Si Kristo ay namatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing at siya'y muling nabuhay. At siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. In 1 Corinthians chapter 15, verse number 1 to number 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which is I preach unto you, na siyang aking ipinangaral sa inyo. Dahil dito, ito ay inyong tinanggap at inyong tinatayuan, by which also ye are saved. Dahil dito, naligtas kayo. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Verse number 3, for I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Kaya nga kung ipapahayag mo ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. I have no doubt in the Bible. This is the Word of God. And the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Kaya lang sabi ko, members, read your Bible, study your Bible. Ituro mo ito. Gamitin mo ito. Panghawakan mo ito. At bulay-bulayin mo ito. At ito yung pagbulay-bulayin araw at gabi. At ang Diyos yung nangako. In Joshua chapter 1 verse number 8. Okay, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. At sa ganung paraan, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. I have no doubt in the Bible. And I believe that the Bible is immortal. Take note, the Bible is immortal. Ito ay eternal, walang kamatayan. Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Secondly, I have no doubt in salvation. I have no doubt in salvation. That it is by grace through faith. I have no doubt in salvation by grace through faith. At yan ang pinatunayan, pinatotohanan ng mga salita ng Diyos. In Ephesians chapter 2, verse 8 to number 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man
should boast. Also in Titus 3 verse number 5, Titus 3 verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Yes, ang kaligtasan, ang katiyakan ng kalangitan, para makamtanan tayong buhay na walang hanggan, ito ay biyaya lamang ng Diyos. At makakamtan, ibibigay ng Diyos ay bilang regalong walang bayad, by faith in Christ Jesus. Hindi sa gawa. Hindi sa mabubuting at hindi sa mabubuting gawa. Hindi sa relihiyon. Hindi sa binyag. Hindi sa pangumisal. Ito'y biyaya at awa ng Panginoon Diyos. Regalo niya na walang bayad. Ibinibigay sa mga taong makasalanan. I have no doubt in salvation by grace through faith. I have no doubt in my salvation. In 1 John 5, 11 to verse number 13, 1 John 5, 11. Yes, I have no doubt in salvation. Hindi lamang ito ay by grace through faith, kundi ito ay eternal. Ito'y walang hanggan. Hindi nawawala. In 1 John 5, in verse number 11, and this is the record that God had given to us eternal life. Ang Biblia ito, ang aklat na ito, ang aking batayan. Ito ang aking dokumento, katibayan ako'y ligtas. This is the record na ang Diyos ay nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak na si Jesucristo. In verse number 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Naligtas ako, may buhay na walang hanggan ako, sapagkat noong 1984, tinanggap ko, nanahan sa akin ang aking Panginoong Jesucristo. Siya ang buhay na walang hanggan. At dahil dito, meron akong buhay na walang hanggan. Yes, I have no doubt in my salvation. I have no doubt that salvation is by grace through faith. In verse number 13, the Bible says, these things, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang inyong malaman, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. I had no doubt in my salvation. In John chapter 10, verse number 28, John chapter 10 and verse number 28, the Bible says, and I give unto them, and I give unto them eternal life. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos. Na hindi niya binabawi. Sapagkat ang Diyos yung nangako, hindi lamang tayo ay binigyan ng eternal life, kundi siya rin yung nangako, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman ay hindi sila mapapahamak. At walang sino mang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Lahat ng ligtas
lahat ng nanalig sa ating Panginoon Kristo, lahat ng tumanggap sa Kanya bilang siya'y Savior nila, may buhay na walang hanggan, at may pangako ng Diyos na hindi na mapahamak, at may pangako ang Diyos na walang sino mang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng Diyos. I have no doubt in my salvation. Na ako ay nasa kanyang kamay. Siya ang may hawak sa akin, siya ang nag-iingat sa akin. Hindi ako sa aking sariling kaligtasan. Hindi ako ang nakahawak sa kanya. Ang Diyos ang may hawak sa akin. I have no doubt in salvation. Now, mga kaibigan, mga kapatid, listen carefully. In times like this, ay kung sinasabi, in times like this, assurance of salvation is vital. Sa panahong ito, assurance of salvation is vital. Napakahalaga na tiyak mo na ikaw ay ligtas. At minsan natin po sinabi, assurance of salvation is foundational. It is foundational. It is foundational. Nagbibigay po ito ng tagumpay, nagbibigay po ito ng pag-asa, nagbibigay po ito ng kagalakan, tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Na ating napag-aralan kamakailan lamang na that happiness comes by trusting in the Lord. Di ba? Whoso trusted in the Lord, happy is he. Silang nagtitiwala sa Panginoon ay maligaya. Ang tunay na happiness ay hindi lamang nakukuha sa kung anong may tinatangkilik ka, o kung saan ka nakakarating, o kung ano yung posisyon mo sa lipunan. Ang tunay na kagalakan ay na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Whoso trusted the Lord, happy is he. Kita niyo, maraming taong kilala, sikat, pero hindi naman totoong maligaya, di ba? Maraming taong mayaman, maraming salapi, pero hindi totoong masaya. Walang kapanatagan, walang kapayapaan. Sapagkat ang tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan ay na kay Kristo Jesus na lahat. Happiness comes by trusting in the Lord. Kaya ang panawagan ng Panginoon, hindi ba, sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, come unto me, and I will give you rest." I will give you rest. "Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul." May kapayapaan, may tunay na kagalakan sa ating Panginoon sa Kristo. And I have no doubt in my salvation. It is foundational. It is the need of every man. Wala itong pinipiling tao. Kailangan ito ng lahat ng tao. Sino ka man, anuman ng posisyon mo sa lipunan, anumang lahi ka, kailangan mo ng kaligtasan ito na kay Kristo Jesus lamang. Na siya nagsabi, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." At siya nagsabi, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating
ikaligtas. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. I have no doubt in salvation. At ito ay biyaya lamang ng Diyos, regalong walang bayad at makakamtan sa magitan ng pananampalataya. Again, hindi ito sa magitan ng gawa o magagawa. Sapagkat kung ang kaligtasan ay makakamtan sa magitan ng sarili mong gawa, maiwawala mo ito. Pero salamat, ito po ay gift of God. Ito ay regalo ng Diyos. Sapagkat regalo ng Diyos, hindi mawawala. Malibang bawiin ng Diyos sa iyo. Pero salamat, hindi nang babawi ang Diyos. Sapagkat siyang nangako, they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. And even the Apostle Paul nagsabi, for I am persuaded, sabagat lubos akong naniniwala, that neither death nor life, anumang bagay nilang, ay wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. I had no doubt in salvation, and I had no doubt in the Bible. This is the Word of God. At lahat ng narito ay pawang matutupad. Number 3, I have no doubt that Jesus is coming again. I have no doubt that Jesus is coming again. Lubos akong naniniwala. At hindi ako nag-aalilangan. Wala akong animang alilangan na si Jesus na ating Panginoon ay muli siyang magbabalik. Now, dito po sa outline number 3 ito, ay hindi po ako magbibigay ng anumang Bible verses. Ibig ko po na kayo ang siyang maghanap saan talata yung aking sinabi. Ibig ko po na ipakita niyo po yun sa akin. Alright? Saan talata yung aking mga sasabihin. Ano po? Alright? Kaya nga, yes. Okay, remember, no? Ito yung mga bagay na wala akong anumang alilangan. At talaga namang hindi dapat pag-alilanganan ng sino mang mananampalataya. Unang-una, that the Bible is the Word of God. Secondly, that salvation is by grace through faith. At ito po ay eternal. Ito po ay eternal. And number 3, that Jesus is coming again. I have no doubt that Jesus is coming again. Sapagkat unang-una, He promised it. Ito ay Kanyang ipinangako. Sabi ng Panginoon, I will come again. I will come again. Sabi ng Panginoon, be ye therefore ready also. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Sa araw, sa oras na hindi nyo inaakala, doon ang anak ng tao ay darating. Kayo ay magsipaghanda. Kayo ay magsipaghanda. Kayo ay magsipagpuyat. Sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip, doon ang anak ng tao ay darating. Yes, He promised it. I have no doubt na si Jesus na aking Panginoon ay muling magbabalik sapagkat yan ay Kanyang ipinangako. And let me remind you, ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Secondly, the holy angels confirm it. The holy angels confirm it.
Sabi ng dalawang angel, kayong mga lalaking taga Galilea. Ito po yung naganap na ang Panginoon Kristo ay umakyat pabalik sa langit. At habang yung mga alagad ng Panginoon ay nakatingin kay Hesus Kristong Panginoon na umaakyat pabalik ng langit, ay nakita nila yung dalawang anghel ng Diyos. Talagang sabi ng dalawang angels, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatingin kay Jesus na umaakyat? Siyang umakyat sa ganyang kaparaanan ay muling babalik at mananagtulad ng inyong nakita. Yes, ipinangako ng Panginoong Jesucristo babalik siyang muli at ito po'y binigyan ng konfirmasyon, pinagtibay ng mga banal na anghel ng Diyos na muling mananao mula sa langit ang ating Panginoong Jesucristo. I have known that Jesus is coming again. And thirdly, Apostle Paul preached it. The Apostle Paul preached it. Ito po'y ipinangaral at ipinangaral ng mga apostol. Sabi po ni Pablo, ang Panginoon din, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. With a shout. Merong isang sigaw. May tinig ng arkanghel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Alright, yes, siya yung mananaog, siya yung manggagaling sa langit. Siya mismo, the Lord Himself. The Lord Himself. At ang mga namatay Kristo ang unang mabubuhay at tayong mga buhay naman ay aagawin. And number 4, Apostle John prayed for it. Apostle John prayed for it. Sabi po nitong si John the Beloved, come, Lord Jesus. Come. Bumalik ka na, Panginoon. Yes, I have no doubt that He will come at any moment. Yan pa rin po yung isang bagay na hindi dapat nating pag-alinlanganan at hindi ako nag-alinlangan. That He will come at any moment. Ang muling pagbalik ng Panginoon ay maaaring maganap anumang oras, like a thief in the night. Like a thief in the night. To rapture, to snatch away every believer. Aagawin niya lahat ng nanalig sa Kanya. I have no doubt that Jesus is coming again. The Bible says, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos at hindi na siya nakitang muli sapagat kinuha siya ng Panginoon. I have no doubt that He is coming again. Ay, di po pwede maganap anumang oras mo lang ngayon. Ititulad ng magnanakaw sa ating gabi, aagawin niyang lahat ang tumanggap sa Kanya, and then the end comes. At yun ang umpisa ng katapusan ng lahat. I have no doubt. I have no doubt. In 1 Peter 4 and verse number 7, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. I have no doubt that Jesus is coming again. How about you? Manalangin tayo, Lord. Maraming salamat sa iyo. Sa araw na ito,
ng salita mo po ay naipangaral at dumadalangin ako, Lord, na ito po'y makaabot sa lahat ng iyong mga anak na mayroong pong pangangailangan. At ako po'y patuloy pang dumadalangin sa mga may karamdaman, sa mga nahos sa hospital, ng kalakasan, ng kagalingan, at ng mahaba pang buhay. Ingatan mo, Lord, ang lahat ng miyembro ng Calvary Bible Baptist Church dito po sa Santa Cruz at sa Lumban at maging sa mga nasa iba pong bansa. Ingatan mo sa Lord. Katang salita mo po ang magpatibay sa kanila, magpalakas, magpasigla, at magpatatag at magbigay ng kapayapaan sa buhay. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong kaloob. At salamat po sa iyong pangakong ikaw ay muling magbabalik upang kaming lahat ay iyo pong kunin. Pinupuri ka lang ng dakilang Diyos at aming kang pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.